Mas pinili ng 7 dating rebelde sa Maguindanao del Norte na sumuko sa pamahalaan at yakapin ang kapayapaan. At upang hindi na makapaminsala sa buhay ng mga inosente, isinuko rin ng mga ito ang kanilang mga kagamitang pandigma. Si Almar Fersuelo magbabalita. 7 dating kasapi ng local terrorist group ang formal na sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan bilang tanda ng kanilang tuluyang pagtalikod sa karahasan at armadong pakikibaka. Kasama sa kanilang isinuko ang mga kagamitang pandigma na kinabibilangan ng 2 60mm mortars, 2 M14 rifles, isang M79 grenade launcher, isang caliber 30 sniper rifle at isang 7.62mm sniper rifle. Ayon kay Lieutenant Colonel Iron Gumabaw, Commanding Officer ng 57th Infantry Battalion, ang nasabing bilang ng mga dating rebelde ay kusang sumuko sa kanilang himpilan sa Edwards Camp, Barangay Mirab, UP, Maguindanao del Norte. Sinabi ng opisyal na kilala umano ang mga ito sa kanilang dating pagkakasangkot sa mga karahasan at terorismo sa lugar. Iprinisinta ang mga sumukong rebelde kay Brigadier General Michael Santos, Commander ng 63rd Infantry Brigade, sa isang seremonyang ginanap nitong Hunyo 3 taong kasalukuyan, araw ng Martes, sa headquarters ng 57th IB. Dumalo rin sa nasabing programa si Governor Sharifuddin Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte. Sa kanyang pahayag, binigyan ni Brigadier General Santos ang mahalagang papel ng lokal na pamahalaan at ng mamamayan sa likod ng tagumpay ng pagsukong ito. Kabilang sa mga saksi na makasaysayang hakbang na ito, ang punong barangay ng UPI, mga kinatawan mula sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA, mga kasapi ng Parliament BARM at ang Ministry of Peace and Order. Pinuri naman ni Major General Donald Gumiran, Commander ng 6th Infantry Division at ng Joint Task Force Central o JTFC, ang hakbang na ito ng mga dating rebelde. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Fersuelo, SMNI News.